Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father Jen. Ngayong araw po na ito, ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon, ang Annunciation. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo, ang aming tagapagligtas ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko, upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa mga sulat ng Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban." Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kaniya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos,
Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Pong Jesus, salita ng Amang Diyos. Mula sa langit na naong, naging tao sa pagsako, sa sala ng sansinuko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon, ang Annunciation, meron pong 2 bagay po tayong magandang baunin sa araw na ito. Una, kung inyong napansin ang ating mahal na ina, ito pong Annunciation, yan ay nangyari, siya po ay 14 na taong gulang, ang ating mahal na ina. 14 years old, hindi pa masyadong experience sa mundo, wala pa talagang nakakatabing lalaki o nakakadate na lalaki at siya'y biglang manganganak na. Nung nangyari iyon, imbis na siya ay magwala, imbis na siya ay umiyak, ano ang ginawa niya? Noong lumapit ang anghel sa kanya, ang ginawa niya ay inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. At pagkatapos po noon, sumagot pa siya na, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Pinag-isipan niyang maigi, nagtanong pa din siya, paano mangyayaring iyon? At sinabi, "Ako'y alipin ng Panginoon." Unang bagay, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi kailangan mawala ang lahat ng duda
hindi kailangan masagutan ang lahat ng tanong natin sa buhay. Dahil ang mahalaga, meron kang lakas ng loob na mag-step forward kasama ang Diyos. Yun ang napakahalaga. Kasi ang hinihiling naman sa atin ng Diyos ay hindi perfection. Hindi sinasabi ng Diyos sa atin na para tayo makapaglingkod sa Kanya, makasunod sa Kanya, kailangan tayo ay perfect. Kailangan lamang na tayo ay available. Yun ang kailangan, na tayo ay available. Kaya mga kapatid, unang-unang bagay, magkaroon tayo ng lakas ng loob. Kahit na marami pa tayong katanungan, pero in faith, tayo ay maging available sa ating Panginoon. Pangalawa, dumating ang Diyos sa pamamagitan ng salita sa buhay natin, sa history, sa history ng tao, dumating siya sa pamamagitan ng salita. Imbis na dumating ang Diyos, iisipin ninyo, mas magandang dumating ang Diyos na malaki na siya, na galing sa langit, bumaba galing sa langit, tapos maraming kasamang mga anghel, mas magandang ganun ang itsura. Ano po? Pero ang pinili ng Diyos, maging isang embryo sa sinapupunan ng mahal na ina. Gusto niyang maranasan ng kanyang host ang labor pains. Gusto niya yung maranasan ang hirap ng pinagdaraanan ng isang tao bago siya mailuwal. Mga kapatid, anong naituturo nun sa atin? Ang Diyos, kahit naggaano kahirap o kagulo ang inyong mga buhay, kung nasaan man kayo ngayon, pinipili kayo ngayon na makasama niya. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kahit nagaano kagulo ang buhay ninyo, ang kailangan lamang ay tatanggapin niyo po siya. Yun lamang. Hindi kailangan na ang Diyos ay dapat nasa perfect na lalagyan. Katulad ng sabihin natin ng isang taong laging araw-araw nagdarasal, araw-araw nagsisimba. Mas maganda. Mas maganda. Pero kung yun ang inyong sitwasyon ngayon at hinihiling nyo na siya'y lumapit sa inyo, siya'y pupunta sa inyo, manawala kayo. Kahit gaano pa kagulo ang inyong buhay. Kaya naman mga kapatid, ngayong araw na ito ng Annunciation, saang parte ng buhay ninyo na kayo tinatawag ng Diyos na kailangan na kayo'y umuo? Ang mahal na ina umuo sa gitna ng hirap, sa gitna ng maraming pagdududa. Sa inyong buhay, saang parte ng buhay ninyo na kayo'y tinatawag ng Diyos na kayo'y umuo? Magsitayo tayong lahat at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tugunin natin ang paanyaya ng ating mapagkalingang Ama na tayo'y lumapit at hingin ang mga biyaya upang matupad sa atin ang kanyang pangakong kaligtasan. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Upang ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay pagsumikapang mata mo ng simbahang Katolika sa pamumuno at paggabay ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari. Manalangin tayo.
Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. upang ang kapayapaan at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ang umiral nawa sa lahat ng sulok ng daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Upang ang lakas ng loob at pananampalataya sa Diyos ng mahal na Birheng Maria sa pagtugon sa kalooban ng Diyos ang magpalakas sa pananampalataya ng mga taong nabubuhay sa pagtitiis at pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Upang tayo na bumubuo sa ating sambayanan ay maging tagapagpahayag nawa ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Butihing Diyos at aming Ama, masunod nawang sa aming buhay ang iyong kalooban at ang maging hantungan nawa nito ay pagpapalang inilalaan mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging di na naiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na Birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya ay dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong tahanan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niyan sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan
namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Inipon tayo sa pagmamahal ng ating Panginoong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Muling ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya kung pag-ibig rin natin mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit
para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Dakilang mag-ibig, saan man manahan, Diyos ay naroon, manangaling iwasan Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang panananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng ating mga pangkuwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus
tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. 4, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessings ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. 5, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasabi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. 6, sa darating na linggo ay simula na ng mga mahal na araw. May pagbabasbas na mga palaspas sa lahat ng misa. Ang hanay ng iba pang mga gawain ay matutunghayan ninyo sa mga tarpaulin at sa paligid ng dambana at sa ating FB page. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa. 7, inaanyayahan ang lahat na makiisa at maglakbay sa daan ng krus ni Jesus sa paraan ng pagtatanghal sa pangunguna ng mga kabataan ni Santo Padre Pio sa April 1, Miyerkules Santo, sa ganap na 4 ng hapon. Halina at samahan natin si Jesus sa kanyang paglalakbay sa daan ng Kalbaryo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing, gamitin sa paglinga,
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na ng panalangin sa umaga. Inaanyayahan po namin kayong makiisa. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang salita ay nagkatawang tao. Halina at sambahin siya. Ang salita ay nagkatawang tao, halina at sambahin siya. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang salita ay nagkatawang tao, halina at sambahin siya. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang salita na nagkatawang tao, halina at sambahin siya. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang salita ay nagkatawang tao, halina at sambahin siya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tunuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila nang nakinabang. Ang salita ay nagkatawang tao, halina at sambahin siya. 40 taon sa kanyang ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang salita ay nagkatawang tao, halina at sambahin siya. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ay nagkatawang tao, halina at sambahin siya. Tayo pong lahat sa awit. Sa pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit, pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man, sinag ng araw, mula sa langit sa ati alay, ating purihit, pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang. Ating purihit, pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa amin umaakay. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama, sa ubod ng puso nila'y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at may takot, ito'y wala. Ang palagay sa sarili, siya isang dakila na ang akala'y hindi batid ng Panginoon ang kanyang sala. Ang akala'y hindi kaya yaong iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasama ay yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Panginoon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao ay mga hayop na nilalang. Sa tuwin ay kinukupkup ng mapagpala mong kamay. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kailangay madarama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan,
Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula iyong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo'y huwag tulutan na ako'y salakayin o ang masasamang gusto akong palayasin. Yaong taong masasamay masdan ninyo at nagupo, sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa amin umaakap, maakay. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Tugtugin ang tambol, gamitin ang pompyang. Isang bagong awit, siya ay papurihan. Siya ay tawagin ng tayo'y tulungan. Ako ay aawit ng bagong awitin. Ikaw, Panginoong Diyos, aking pupurihin. Sa taglay mong lakas, di kayang lupigin. Bayaang maglingkod ang mga nilalang. Silang sa utos mo'y nagtamo ng buhay. Nang ang ilong nila ay iyong hingahan, kaya naman lahat sa iyo'y gumagalang. Pag ika'y lumapit, bundok, karagatan, pawang nanginginig, hindi mapalagay. Maging mga bato'y pawang natutunaw, ngunit sa sino mang masunuring tunay, ikaw nahabag, lubos nagmamahal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Dakilay natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awit. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na Panginoon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng trumpetang malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuog, purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa Kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang ikasanlibong salinlahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway.
Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan, At mula sa bitag ng kaaway. papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay magsitayo. Sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa wangis ng ating makasalanang kalikasan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa wangis ng ating makasalanang kalikasan. Purihin ng Diyos ang tagapagbigay ng kaligtasan na nagtakdang ang sangkatauhan ay maging bagong sangnilikha sa Kanya, kung saan ang lahat ay magiging bago, buong pag-asang dumalangin sa Kanya. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Panginoon, ipinangako mo ang isang bagong langit at sa isang bagong lupa. Panibaguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa araw-araw, upang kami magalak sa iyong piling sa makalangit na Jerusalem magpakailanman. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Tulungan mo kaming makiisa sa iyo na gawing buhay sa iyong Espiritu ang daigdig na ito, at itatag sa sandaigdigan ng isang lungsod ng katarungan, pag-ibig at kapayapaang totoo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Palayain mo kami mula sa lahat ng kapabayaan at katamaran, at pagkalooban mo kami ng kasiyahan sa iyong mga pagpapalang alay. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Iadya mo kami mula sa lahat ng kasamaan at mula sa pagkaalipin sa mga bagay na bumubulag sa amin sa kabutihan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon, ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Atin pong dasalin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ang iyong salita ay naging tao at sinilang ng Birheng Maria. Matularan nawa namin si Jesucristo na aming kinikilala bilang aming manunubos, na tunay na Diyos at tunay na tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa panalangin sa umaga.